So hello guys, so the topic today is about determinant. So this topic is under to the advanced engineering mathematics. So may iba't ibang klase ng methods sa paghanap ng determinant. So mamaya solve natin naman is find the inverse of a matrix using the adjoint. So pang inverse na to guys, pero may halo itong determinant. So sa Leibniz, tatandaan sa Leibniz is pang 2/2 lang yan. Thesaurus pang 3/3 naman. Sa mga cofactor, pivotal, Laplace, pwede kahit ano na dyan guys. So game. Start na tayo agad. So sa Leibniz method, 2/2 tayo. So sinabi sa problem, find the determinant of the following matrix. So since 2/2 to, apply tayo ng Leibniz. Paano yun? 4 times 5. Ganito yan, no? Wait lang. Ito, pag times mo to, yung nakapula guys, tapos ito naman, pagka-times mo dito. Wait, ito, 7 times negative 2. Tapos yung operation nyo dito is subtraction palagi, boy. So 4 times 5, 20, minus 14. Minus 14, times mo pa ng negative, so 34 yung sagot dyan, di ba boy? So, calculator mo, pwede mong tingnan yan. So, game next is yung Saurus. Saurus yung gagamitin natin dito. Saurus method kasi 3/3. 3/3. 3 rows and 3 columns. So, paano ginagawa yun guys? Ganito lang yun. So, copyahin mo siya. Copyahin. So, 6, 2, 1, 4, 3, 5, 0, 1, tsaka 3. Yan. Pag kinopya mo yan, boy, eto pa diagonal yan dito sa pababa. Diagonal mo lang, boy. So, sulat natin yung mga naka-diagonal, no? Tinamaan ng diagonal na pula, guys. 6, 3 times 3. Ito yan, no? 6, 3, 3. So, copyahin mo lang yan. Then, multiply mo sila isa't isa. So, plus 5, 1, 1. Ito yan, no? Gets? So, next is yung plus. Ito naman, yung 0, 2, tsaka 4. 0, 2, tsaka 4. So, ibig sabihin lang yan, di ba, pababa siya. Pababa. So, ganito yan. D, down. Down yan, guys, down. So, sinulat ko yung D down. Minus D up. Paano yung D up niya nun guys? So, umpisan mo sa pababa, angat yan. Angat. Aangat. Ayan yung arrow. Angat. Angat. So, next natin kokopyahin is yung kulay green. So, tanggalin ko yung kulay pula, no? Sulat ko yung kulay green, boy. 1, 3. Ito ay 0. 1, 3, and 0. Wait. Asan na yun? Oo, tama. 1, 3, 0. Tinignan ko lang. Nakatakpan kasi sa kulay green eh. So, plus 4, 1, and 6. 4, 1, and 6. Plus. Wait. Oops. Ito. 3, negative 2, and 5. 3, negative 2, and 5. Oh, wait lang. Gets naman, boy. Okay. 6 times 3 times 3. Insert mo na lang sa calculator mo yan, men. So, ano magiging sagot dyan? 54. So, may negative to. Ayan o. Negative to, no? Negative. So, sa pangatlo yun. 1, 2, 3. Ayan o. 3, negative 2, tsaka 5. So, sana naintindihan nyo, guys. So, gets naman. 3, negative 2, tsaka 5. So, this could be a 3. Oh, wait lang. So, D down tayo. D down. Sorry, D down. Ganito pala yung D down. So, this will be a 0. 0, 0. Sorry guys, nalito lang. Tas, game. So, yung kulay blue, pag in-insert mo sa calculator mo yan, eto.
Tas yung operation niya minus, then bracket ulit. Yung minus madidistribute sa loob nun yun, no? Gets. So, 54 yung kulay pula. Tapos, minus, kulay green. Insert mo sa calculator mo yan. Ito ay 0. Ito ay 24. Plus, ito ay negative 30. Tama? 24, then minus 30. So, ilan to? 30, then negative 24 minus 30. So, kayo nang bala boy. Insert nyo lang sa calculator niyan. 65. Di na tayo marunong mag-manual So, check ko lang. 6335110 negative 24130 4163 negative 2 and 5. So, gets guys? So, ganito yan. Wait. Para mas malinawan kayo. Ito ay 54. Ito ay 5 plus 5. Ito ay 0 plus 0. Tapos minus. Ito ay 0. Ito ay 24. Ito ay minus 30. So insert ko. Ito 59 na agad yan boy. Plus. Minus 0 plus 24, positive 24, minus 30 mo nun, negative 6. So, 54. So, 59 plus 6 nun. 59 plus 6 is 65. So, gets naman. Simple operation lang yun, guys. Saurus rule, no? Saurus rule. D down minus D up for the Saurus rule. Evaluate this using the cofactor expansion. Paano naman to guys? So dito, pipili ka na lang. Piliin mo na lang yung anong trip mo. Anong trip mo number. So madalas na pinipili dyan, mga nasa sulok na lang. Dito yung sa taas. Uy, natanggal. So, game using cofactor expansion, paano yung gagawin? Gawa mo na ng table na positive, negative, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So, eto yan. So, let's say ito yung pipiliin ko. Ito. Yung nakahiga. So, bali anong gagawin mo una? Lagyan mo muna ng 1. Wait lang, no? Di ba ito yung pinili ko? So, ito rin yung titingnan mo niyan. So, sinulat ko yung 1. 1 as positive. Plus. Tayo ng negative 1. Palaging may 1, guys. Palaging may 1. So, ito yung negative. Nilagyan ko lang ng negative yung 1, guys. Plus, positive 1. Tapos, kopyan mo lang to. 4, 0, 5. 4, yung partner niya. Tapos dito, 0. Tapos dito, 5. Gets naman guys. Ulitin ko. Halimbawa, ito yung pinili mo. Yan yung trip mo. Ito yung susundan mo nun. Negative 1. Positive 1. Ito. Tapos negative 1. Gets guys? Wait lang. So, ito yung pinili ko. Ito yung trip ko. So, bali, ito rin yung trip ko sign. Paano yan? Ito yung 4. Sulat mo lang yung 4. Tapos 0. Tapos ito 5. Sulat mo lang guys. Tapos next, ito, sundan mo. Positive 1 to, di ba? Ito yan, positive. Minus 1. Positive 1 ulit. So, gets na. Susundan mo lang. Wait lang. Game. Next. Ito yung pinili ko, di ba? 4. So, lagyan mo lang ng ganyan yan, guys. So, maiiwan nun, guys. 2. Yung may nagkulay green na highlighter, gagawin mo dyan. Takpan mo sa daliri mo yan. Pag natakpan mo na sa daliri mo yan, ano yung naiiwan, guys? 2, 3, 1, and 2, di ba? 2, 3, 1, and 2. Next, anong tatakpan na guys? Wait lang, no? Daan-daan lang ako. Baka mabura ko yung numbers. So, ito, takpan mo po ulit to. Tapos pati to. Kanina, ito yung tinakpan natin. Ngayon, ito na naman, yung pangalawa. Wait lang. Ngayon, yung kulay green, nakatakip yan sa daliri mo. Takpan mo sa daliri mo. Ano yung naiwan? Negative 1,
3, 3, tsaka 2. O, next. Paano na, saan galing yan, boy? Baka malito ka. Ito. Diba sinabi ko, nakakulay green, takpan mo sa daliri mo, boy. Para hindi mo makita. O, next. Dito naman tayo. O, yung nakakulay green, takpan mo sa daliri mo. Anong naiwan, boy? Ito, diba? Sulat mo lang sa papel mo yan. Negative 1, 3, 2, tsaka 1. So, kung ito ay 1 times 4 is 4, paano ito masasolve? Using Leibniz. So, times mo to. 4 yan, di ba? 2 times 2, 4. Minus, palagi minus 1. 3 times 1 is 3. Ito. Paano to? Naka-multiply yan sa 0. Any number multiply to 0 is 0 na lang, no? Plus 5. Ito, 5. Tapos, multiply mo lang to, boy. This is negative 1 minus, multiply mo to. 3 tsaka 2 is 6. Kung ito ay 1, 4 times 1 plus 0 plus 5 tsaka negative 7. Ito ay 4 plus 0. Ito 25, 30. So, negative 35. So, the answer is negative 31. That is the determinant, guys. Gets na, guys. Gets naman. Yung pagtatakip sa daliri. So, sana naintindihan nyo, boy. So, proceed tayo sa next. Ito, evaluate this using the pivotal method. Pag sinabing pivotal, piliin mo yung may number 1, positive 1. So, ito yung positive 1. Uy! So, ibig sabihin, yan yung pinili mo. Anong row si positive 1? Row 2. Nagyan mo ng highlighter, boy. Tapos, column 2, di ba? Di ba? Row 2 at column 2 si positive 1. Gets naman. So, next is what? Cook. Ito yung umpisa palagi niyan. Lagyan mo lang ng negative 1. Kasi, wait. Yan, letter I plus J. So, yung I mo, that's the row. Tapos yung J mo is column. So, C1. Ano C1, guys? Ito, ano to? Row. Wait. Row 2, pangalawa. Row 2. Column 2, 1, 2. So, ibig sabihin, 2 plus 2. Gets? Row 2, row 2. Column 2, column 2. Kaya dalawa yung 2 plus 2 nun siya, guys. Gets? Gets? So, next is what? Dito, boy. 2 tsaka negative 4. So, di ba yung nakakulay green, naka-highlighter yan. Kukunin mo, nakatakip yan sa daliri mo, naka-highlighter na, boy. Takpan mo yan, boy. Tapos ito yung 2 tsaka negative 4. Yan yung naiwan, boy. Ang gagawin mo dyan, copyin mo lang. Tapos dito sa kabila, yung naiwan, 3 tsaka 9. Takpan mo sa daliri mo yan, boy. Minus, minus, minus. Lagyan mo lang lahat ng minus yan, boy. Sundan mo lang yung pattern. Tapos, wait lang na eh. Etong 2, sino yung katabi niya sa mga nakakulay green? Di ba si 3 tsaka si 0? So, ibig sabihin, si 2, minus mo siya sa 3 times 0. Si 2, minus mo ng 3 times 0. Ganon dito sa kabila, boy. Si negative 4, ito negative 4, boy. Gets pa naman, boy. Di pa naman nalilito. Multiply mo sa 0 at saka negative 1. 0 at saka negative 1. Yung sino yung katapatan niya, doon mo siya i-ano, boy. O next, boy. Si 3 at saka si 5. Katapat niya si 3. So, dito mo siya ilalagay nun, guys. O. Si 3 at saka 5. 3 at saka 5. O, wait lang, boy. Si 9, boy. Anong gagawin mo kay 9? Times mo lang siya ng negative 1 at 5. 5 at saka negative 1. Gets, boy? O, gets. So, negative 1. So, 4 yan, di ba? O, pag positive, pag even number, so, ibig sabihin, positive yan. Pero, pag negative 1 times 3, this is a odd number. So, ibig sabihin, negative 1 pa rin. Kung hirap ka, guys, sa ganun, insert mo na lang to. Insert mo sa calculator mo to, ilalabas dyan, negative 1. Tapos to, pag hirap ka, insert mo sa calculator mo, ilalabas dyan, positive 1. Oh, wait lang, boy.
Wala to, wala to. So, positive 1. Di ko nasusulat kasi positive 1 lang, boy. So, ito, 2 minus 3 times 0 is 2. Tapos dito is negative 4 lang din, di ba, boy? Doon dito is negative 15. So, negative 12. Insert mo lang sa calculator mo yan, no, boy? Wala kang, di ka maliligaw dyan, men. So, yan na. Nakuha ko na, di ba, boy? So, anong gagawin mo dyan? 2 by 2 na lang yan. Leibniz mo na lang yan. 2 times 14. Minus palagi kay Leibniz. Negative 4 times negative 2. D is equals to negative 20. So, gets naman, boy. Gets. So, sana naintindihan nyo kahit sa simpleng explanation ko lamang. So, ito, meron pa. 2, negative 2, 4, 6, 3, negative 1, negative 8, 0, at saka C, positive 2. Solve this using pivotal method. Kung makikita mo, boy, wala ka naman positive 1 dyan, di ba? Anong gagawin mo? Meron ka negative. Ganito na lang gawin mo, guys. Ito, pwede tayong kumuha ng positive 1 dyan using this. Paano? Di ba pag nag-divide ako ng 2 dito, magiging 1 na lang yan? So, pag nag-divide ka dyan, guys, divide mo to sa lahat. Dito. Sa lahat ng row or depende sa trip mo. Dito ka pwede mag-divide sa lahat naman ng column. Gets? Pwede ka mag-divide dito ng 2 para maging 1 to, or pwede, gusto mo to maging 1, pwede mo siyang i-divide ng 2 sa lahat ng nandito. Gets? Pwede divide mo ng 2 lahat ng nandito sa horizontal. Pwede mo naman divide ng 2 sa lahat ng vertical. Depende sa trip mo, boy. So, yung trip ko, di-divide ko siya lahat. Ito nakakulay green, guys. Di-divide ko yan lahat ng negative 2, no? So, factor out ko na yung 2, guys. Pwede mo nang factor out. So, pag pinactor out ko yan, magiging itong 1. Ito, negative 1. At ito ay 2. Copy the rest, guys. Negative 8, 0, tsaka 2. Gets pa naman, guys. So, kung makikita nyo, meron na tayong positive 1. So, anong gagawin mo dyan? Pivotal, boy. So, anong gagawin mo? Takpan mo ulit. Pag natakpan mo na, so, ulit, negative 1. Ano to? Row 1, first column. 1 plus 1. Tapos, lagyan mo lang ng 2. Tapos, yung kinuha mong pivot, which is positive 1, di ba? Time is what? O, dito na naman tayo. So, yung nakakulay green, nakatakip yan sa daliri mo. Ito naman, kopyahin mo na lang yung hindi nakatakip sa daliri mo. Ito, gets? So, next is, ma-minus lang natin yan sa lahat. So, paano yan? Si negative 3, anong katapat niya? Negative 1 tsaka 6, diba? Negative 1 tsaka 6, boy. Si negative 1, katapat niya is negative 1 at negative 8. Sa ay 0 yan, boy. Minus negative 1 tsaka negative 8. Dito naman, sino katapat ni negative 1? Si 2 tsaka si 6, boy. Dito rin, si negative positive 2, katapat niya ay si 2 tsaka negative 8. Minus 2 tsaka negative 8. Yan. Kung ito, hirap ka, insert mo na sa calculator mo dyan, lalabas dyan, 1. 1 times 2 times 1, boy. So, 2 pa rin. So, ito, negative 3 minus 1 minus negative 1 times 6. So, ano magiging result dyan, guys? Insert nyo na sa calculator niya, no? 3. Tsaka dito ay negative 8. Dito naman ay negative 12, negative 13, 8, 16, positive 16. So, wait lang. 16. To ay positive 16. 2 minus 16 is what? Negative 14. Wait, double check ko lang. 2, 2, tapos negative 8. 16, no?
So, insert lang natin to guys. 2. Leibniz mo to. 2 minus 2 tapos negative 8. So, negative 16, boy. O, 18. Di na ako marunong mag-manual ah. O, gets guys. 8 times 2. 8. 16. 2 minus. So, positive 16 pala. What the meow? Nalito ako, man. Basic na lang. So, ito ay 2 plus 16 pala. Sorry guys, may negative pala. Hindi na marunong. Okay. So, ibig sabihin yan, ito ay 18. Kaya 18 to. Nalito, boy. Okay. So, ito ay what? Leibniz method, boy. 3 times 18. Tapos, ito naman, negative 8 times negative 13. Minus negative 8 times negative 13. Okay. So, insert mo sa calculator mo yan, ang D ay what? Negative 100. So, 2 times 3, then 18 minus negative 8, negative 13. So, tama, negative 100. So, next. So, what? Solve this using Laplace development. Pag sinabing Laplace development, pipiliin mo dito is yung 0 para mas mabilis. So, sa Laplace development, no? Gets, guys? So, dito, pipiliin mo yung 0. So, sino ba yung 0 dyan? Ito. Yan yung napili mo, di ba, boy? O, wait lang. 2, 3, 0, 1, 5, negative 4, negative 1, tsaka 9. So, lagyan mo lang ng positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So, gets? So, pinili ko may 0 boy. Ito. So, ibig sabihin, ito na rin yung gagamitin ko. Gets naman, boy. So, anong una mo gagawin? Negative 1 yan. Matik. Kasi ito negative. Times mo yan sa ano? Sa 0. Kasi ito 0. Plus. Dito mo lagyan yung plus. 1. Positive tayo ng 1. Kasi positive nandun sa checkboard. Times tayo ng positive 1 din. Kasi ito, 1. Tas, lagyan mo lang ng bracket, boy, para sa matrix. Wait lang, zoom out ko. Plus ulit. Ng ano naman, boy? Ay. Negative to, di ba? So, negative 1. Tas, kapin mo to, yung katutukan niya. 5, di ba? Alternate lang, guys. Sana naintindihan nyo na. Tapos, next. Next, paano yan? Ito yung pinili natin sa 0, di ba? Ito, kita nyo yung ginigreen ko, guys, 0. So, takpan mo lang din siya, yung naka-green. Takpan mo sa daliri mo, anong naiwan? 3, 3, negative 1, tsaka 9. Sa kabila naman, boy. Wait lang. Ito, takpan mo ulit sa daliri mo yan, guys, naka-green. Anong naiwan? 2, 3, negative 4, tsaka 9, di ba, guys? Gets naman, guys. So, sana naintindihan nyo pa, boy. Next. So, takpan mo ulit sa daliri mo yan, kapatid. So, naiwan, 2, 3, negative 4, negative 1. Ito, nakamultiply sa 0. So, ibig sabihin, 0 na yan. Huwag ko nang susulat. Plus 1. Tapos ito, times ko lang dyan, is 18. Times ko lang to, tsaka to is negative 12. Kita pa yung pinilog ko, guys. Baka nagmumura na kayo dyan, guys. So, ito, negative 4, tsaka 3. Negative 12. Gets? So, minus tayo ng 5. Saan galing yun? Times mo lang tong dalawang to, boy. Tapos ito, 2 times negative 1, negative 2. Tapos ito naman, wait lang, palitan ko yung kulay. Iyan. Ito ay negative 12, diba? Minus natin ang negative 12. Kung ito ay 18 minus 12 is 6 minus tayo ng 5. So, ito ay positive 12. So, positive 10 to, di ba, boy? 6 plus positive 10.
Gets naman guys. So, kung ito ay negative 50. Wait, 18. Positive 12. Saan na yun? Naligaw ako. 18. Tas, negative. Positive, wait lang. Positive, negative, positive. Negative, positive, negative. Positive, negative, positive, boy. So, kung ito ay, wait lang no. Kamali ata ako sa sign. So, wala na to, boy. So, 1, 2, 3, negative 4, tsaka 9. Kung ito ay 18, oh, ito. 18 minus 12, tas ito ay negative 2 minus 12, positive 12. Tama. Positive 12. Negative 2, positive 12, diba? So, gets naman, 18 plus 12 is 30. Ito ay minus 18. So, diba 2 times 18, which is positive 18. Nakuha yun, diba? So, nagkamali ako dito, guys. So, negative 4 times 3, diba? Negative 12 yan. So, dahil Leibniz yan, ma-minus pa rin natin. So, 18 minus negative 12, diba? Leibniz. Pag 2 by 2, Leibniz, tapos ima-minus mo sila. So, this could be a positive 12. So, ito ay 30 minus. So, 50 to. So, the answer is T is equals to negative. Gets guys? So, sorry, nagulo din ako dun sa part na yun. Pinagdikit ko kasi. So, game. That's all guys. Gets naman. So, 2 times 9 is 18. Kaso naman guys, negative 4 times 3, negative 12. Dahil Leibniz tayo, negative minus dapat. Gets 2 by 2 Leibniz, no? Find the inverse of this using the adjoint matrix. So, dito guys, iba naman to. Adjoint na to, adjoint. So, ganito yan guys. Sa adjoint matrix guys, meron tayong formula sinusundan dyan. Paano yun? A, negative 1 is equals to adjoint daw ng A all over determinant ng A. Yung absolute determinant lang yun guys. So, paano yan? So, kunin muna natin yung determinant. By what? Using Leibniz. Ito ay 4. Tapos, minus 6. That is equals to what? Negative 2, diba? That is the determinant. Ito yan. So, paano mo kukunin yung adjoint? So, ganito yung sa adjoint, guys. 2, 3. 2, 3, 2, 2. So, adjoint, guys. Kung dito siya nag-start, guys, ta-transpose mo yan siya. Paano yung transpose? Lahat ng row, gagawin natin column. Tapos, ito ay column pala, gagawin natin row. Gets, guys? Pinagbaliktad ko lang, guys. O, ito. Ito, gagawin ko tong row. Etong nakatayo, gagawin kong pahiga para mas madali. Yan, o. Gets, guys? So, sana naintindihan nyo, guys. So, wait. May kulang. So, 2, 3. Gets. So, next is what? 2, 2, 3, 2. Dahil naka 2 by 2 tayo ngayon, guys. Gagawa tayo ng checklist ulit. Paano yan? Kanina din. Takpan ko to. Na E1 is positive 2. Kaso positive siya. Positive na nun siya, guys. Next. Takpan ko to. Ma E1 is 3. Eh kaso ano siya? Negative. Negative 3. Oh wait. Mahirap ituro to ng ganito guys, yung online. O next. Takpan ko si 3. May iiwan positive 2. Ano sign niya? Negative. O next.
takpan ko to. May iwan yung nakatayo. So, 2. Ano sign niya? Positive. So, positive lang. So, eto na yung what? Ito ay A transpose. Tapos, magiging results nito, guys. Siya si adjoint A. Adjoint A yan equals to, guys. So, si adjoint A yan. So, sa madaling salita, guys, to get the A inverse adjoint A, times natin sa 1 over determinant. So, A raised to negative 1. So, 1 over the determinant, guys, is 2. Adjoint daw ng A is 2, negative 2, negative 3, tsaka 2. So, distribute mo lang tong negative 1 half sa loob. So, negative 1 half times mo ng 2, negative 1 half times mo ng negative 3, negative 1 half times mo ng negative 2, negative 1 half times mo ng 2, boy. Ito ay magiging negative 1. Ito ay magiging positive 3 halves. Ito ay magiging positive 1. Ito ay magiging what? Negative 1. So this is the answer for the inverse of matrix using adjoint, guys. Gets? So, next is what? Ito, guys, medyo mahaba-haba to. Ayan, guys, pero susolve natin. So, guys, di ba meron tayong formula ng adjoint? May formula pala tayo ng inverse to get using adjoint pala. So, first, kunin natin yung determinant. So, 2, 3, 3, 2, 1, 2. So, to get the determinant of the 3 by 3, guys, since 3 by 3 naman to, pwede na natin itong Saurus rule. Para mabilis, 3 by 3 kasi ito eh. So, D down minus D up, diba? Paano yun? D down. To, lahat ng tinamaan ng orange, guys, down yan. So, sulat mo lang, guys. 1 times 3 times 2 plus 2 times 1 times 1 plus 2 times 1 times 3. Gets na yun, no, guys? Ito, lahat ng ito, times mo lang. Ayan, no? Ito yan, no? Gets? Tas lahat ng ito, 2 times 1, 1, 1. Times mo lang dito. Ito rin, 2, 1, 3. 2 times 1 times 3. Gets? So, burahin ko yung orange, no? D down yun. Tapos yung D up. D up yan, boy. Lahat ng tinamaan ng pula, pag times mo yan. So, minus D up 1, 3 times 2. Ito yan, boy, oh. Baka malito ka. Tapos ito naman, 3, 1, 1. Tapos ito rin, 2, 1, 2, 2. Plus 2, 1, 2. 2, 1, 2. Gets, guys? So, next. Pag in-insert mo yan sa calculator mo, insert mo lahat to, tapos sabay minus ng insert to. Huwag nyo kalimutan yung mga bracket and parenthesis pag in-insert mo yan sa calculator mo. So, answer na makukuha mo dyan, the determinant is 1, di ba? So, 1 lang yung sagot dyan. 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3. So, negative 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Okay. So, to get the adjoint, guys. Adjoint. Kunin mo yung transpose nito. Paano yan? Lahat ng column, pwede mong gawin siyang row. Lahat ng row, pwede mong gawin column. Kahit ano dun, guys. 1, 1, 1. Ito yan. Yung nakatayo, gagawin kong paika. 2, 3, 3. Nakatayo yan. Di ba? Gagawin kong paika. Ito naman, 2, 1, 2. Gagawin ko siyang, Gagawin ko siyang paika. Yan yung A transpose. So, dahil may A transpose na tayo niyan, boy, ano susunod na gagawin, boy? Yung checkboard, positive, negative, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So, meron na tayong checkboard. Medyo matrabaho to. So, takpan ko to. Yung nakakulay green, tandaan nyo, lahat na ng kulay green case nakatakip yan sa daliri nyo. Ano natira? 3, 3, 3, 1, 2. So, wait lang.
Wait lang boy. Sobrang haba ng solution nito eh. Paano to? Sumobra. Lahat na nakakulay green boy. Nakatakip yan sa daliri mo, di ba? Wait lang. Naayos ko lang yung ballpen. Ano natira? 3, 3, 1, 2. Next. Takpan mo sa daliri mo to. Ano natira, boy? 2, 3, 2, 2. Next. Takpan mo sa daliri mo. Ano natira, boy? 2, 3, 2, 1. Kita nyo naman guys, no? Gets na yun, no guys? Paano yung... Ano yung sinusulat ko, guys? So, eto yan. Nakatakip yan sa daliri ko. Ano natira, guys? 1, 1, 1, 2. Next. Ano nakatakip sa daliri ko? 1, 1, 2, 2. Next. Takpan ko to sa daliri ko po. Ano nakatitira? 1, 1, 2, 1. So, next. Takpan ko to sa daliri ko. Anong natira, guys? 1, 3, 1, 3. Next. Natanggal yung buo, boy. Ito, takpan ko sa daliri ko yung nakakulay green. 1, 1, 2, 3. Ito, nakatakip yan sa daliri ko. Anong natira, guys? 1, 1. 1, 1, 2, 3. Gets na, guys. So, lahat yan naka 2x2. Gagamitin mo yan sa Leibniz rule. Dito na lang. Leibniz rule lahat yan. 3 times 2. 6 yan. 6 minus 3 is 3, di ba? Gets yun, guys? Ganito yan, guys. Sana naintindihan nyo yung Leibniz rule, boy. Please. So, ganito yan, 3 times 2. Minus po siya sa 3 times 1. Ano sagot dyan? So, 6 minus 3. So, siyempre, 3. Gets? I think na gets na yun, guys. So, ito ay positive. Ito ay negative. Ito ay positive. So, lahat ng positive, guys, huwag mo na lalagyan ng positive. Ito ay negative. Ito ay negative. Ito ay positive. Ito ay negative. Ito ay positive. So, positive daw dito. So, huwag ko na lalagyan ng positive, guys. Lahat ng yun, guys, sign convention lang yun, Hindi yun ima-minus dito, Ma-minus mo siya dito. Hindi. So, dito yung negative niyan. 2 times 2 is 4. 4. 3 times 2 is 6. 4 minus 6 is negative 2. Yung negative, ito yan. Next. 2 times 1 is 2. Minus natin ng 3 times 2 is 6. 2 minus 6 is negative 4. Gets? Dito ay may negative sign. Ito negative sign. Ito negative sign. Wait lang. 1 times 2 is 2. Times mo ng 1, 1. 2 minus 1 is 1. So 1 times 2 is 2. Minus mo ng 1 times 2. 2 minus 2 is 0. Ito naman. May negative sign. So 1 times 1 is 1. Times 1 times 2 is 2. So negative ng 1 minus 2 is equal sa positive 1. Kasi negative 1 to. Negative times negative is positive 1. So sana naintindihan niyo, boy. 1 times 3 is 3. Minus mo ng 1 times 3 is 0. Ito may negative. So lagyan ko lang ng negative. 1 times 3 is 3. 2 times 1 is 2. So that is 1 na lang. Kaso may negative kaya negative 1. 2 times 3 is 3. Minus 2 times 1 is 3 minus 2. Ibig sabihin nun 1.
So, Leibniz rule lang yan guys. Ito na yung adjoint natin. At A. Kaso yung formula boy is what? A raised to negative 1, 1 over determinant ng adjoint A. Determinant natin is what guys? 1, di ba? Ito 1. So, A raised to negative 1 is equals to 1 all over 1, which is the adjoint A is 3, negative 2, negative 4, negative 1, 0, 1, 0, negative 1, 1. 1 over 1 is still 1. So, ibig sabihin yan, any number multiplied to 1 is still 1. So, the inverse of A is 3, negative 2, negative 4, negative 1, 0, 1, 0, 1, 1. So, this will be negative. So, this will be our final answer for this problem, guys. So, sana naintindihan nyo yung paggamit, guys. So, yun lang, guys, sa lahat ng rules. Medyo maraming rules kaya nakakalito. So, ito lahat yun, guys. So, that's all, guys. Thank you for watching. See you and God bless.